Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ang tagal din talagang hindi ako nakapag-video at busy ang kaera nyo. Guys, so medyo na busy ako. Pero ngayong araw na ito, ipapasilip ko sa inyo ang aking baboy kung ano na ang update sa kanila dahil sobrang tagal na talaga at malaki na rin yung huli kong nabiling baboy. Kaya, tara guys, papasilip ko sa inyo. Eto na siya guys. So ito ang nasa labas guys. Kung napanood nyo yung last video ko, is 3 farrowing pen lang ang nasa loob. Pero ginawan ko siya ng extension dahil hindi na magkasya ang aking baboy. So ito pala guys, itong area na to, ito yung another extension ko na gagawan ko ng kulungan para sa mga patiners. So, yan, medyo malaki-laki pa ang tatrabahoin dito. So, dun naman sa loob, ipapasilip ko sa inyo kung ano na ang itsura ng aking kulungan sa baboy. Let's go inside. Eto na siya, guys. Ayan. Gaya ng sinabi ko noon, 3 lang sila, pero ngayon madami na siya guys. Ayan. So napakalaki talaga ng pagbabago ng kulungan ng baboy kasi sobrang liit lang talaga noon, pero ngayon as in maluwag na sila at iba na talaga yung pakiramdam kasi before sobrang init talaga kasi nagsiksikan sila, pero ngayon eto na, may sobra pa. Ito yung lalaki ko na baboy. Napakalaki na niya ngayon, guys. Ito ang style niya. Ayan. Ganyan. Ayan. Ganyan ang style niya. Then, dito ang extension ng next kulungan para sa patiners. So, napakalaki talaga ng pagbabago. Pero, hindi talaga madali guys ang magpagawa ng kulungan dahil napakalaki po ng budget talaga ang kailangan. At hindi ko inaasahan na ganun kalaki. Akala ko kasi guys, yung kulungan ng baboy is napaka-easy lang at konti lang ang kailangan na pera. Hindi naman kailangan ng malaking budget. So, yun. Hindi ko napaghandaan masyado yung kulungan nila. Pero, so far, nakayanan ko namang gawan ng paraan. Pero, talagang naghihirap talaga ako. Sobrang namumulubi talaga ako dahil napakalaki talaga ng gastos sa kulungan. Sa mga tubo pa lang guys, sobrang laki na ng ginastos ko. Then, marami pa ang dapat gagawin dyan sa kulungan na yan. Kailangan pa ng malaking budget. Tapos, hindi pa ako kumikita. Talagang sobrang napakahirap. Then, yung pagkain nila, hindi naman pala basta-basta na lang na akala mo napaka-kaunti lang. Kami talagang namamatay sa maling akala, guys. Kasi, before, akala ko din, yung pagkain ng baboy is napakamura lang. Hindi naman kailangan ng malaking gastos. Talagang namumulobi ang kaera nyo, guys. Then, para dun sa aking mga viewers na mga bagong hog raiser, huwag po kayong magpabigla-bigla. Kasi advice ko lang po sa inyo, kailangan po mag-ready muna kayo at mag-umpisa muna kayo sa isa kung wala namang budget. Pero kung may budget po kayo, wala namang pong problema. Ang importante po talaga bago po mag-aalaga ng baboy is kailangan na ready na talaga yung mga kulungan nila. Pag hindi ka ready guys, tapos kulang ka sa budget, talagang mahihirapan ka at mamumulubi ka talaga. Kaya para dun sa sapat lang ang pera at gustong mag-alaga ng baboy, isasuggest ko po sa inyo guys na hindi nyo po kailangan ng maramihan. Pwede po kayo mag-umpisa sa isa. Kapag nag-alaga kayo ng inahin guys, talagang maraming buwan pa at halos taon guys. Taon pa ang iyong hihintayin bago ka kumita. So, kailangan talaga paisa-isa lang, hindi pa bigla-bigla na maramihan dahil kung wala kang pagkukuhaan ng budget, talagang mahihirapan ka pang tustos para sa pagkain ng mga alaga mo buwan-buwan. At sa isang buwan guys, imagine niyo sa isang buwan, napakadami po ng kakainin nila at ilang sako po yun guys. Kung wala kang pera, talagang mamumulubi ka. So, lalo na po sa kulungan guys. Kasi ayoko naman na papagawa ako ng kulungan, doble gastos na.
ang gusto kong pinapagawang kulungan guys ay pang matagalan na, kaya talagang ginastusan ko siya at ginawan ko talaga siya ng paraan para matapos tong kulungan ko. So ayan, eto na siya guys. So hopefully matatapos siya at makakaya pa ng budget ko guys, kasi namumulubi na talaga ang lola mo. Then ito pa pala guys ha, sasabihin ko sa inyo, once na manganak na rin yung baboy nyo, tapos nagpapatiners kayo, hindi nyo bibenta ang biik, patiners ang gusto nyo, kailangan nyo rin pong paghandaan ng malaking pera yan. Kasi kung halimbawa nanganak yung baboy nyo ng 10, libo-libo po ang kailangan nyo guys, at mahihirapan talaga kayo kung wala kayong sapat na halaga na pangpakain dun sa alaga nyo. Ang masasuggest ko sa inyo guys is kung gusto nyo talagang mag-alaga ng baboy, mag-umpisa po kayo sa paisa-isa. Then pag dumami na, nakabenta na kayo, tsaka kayo magdadagdag. Huwag po pa bigla-bigla. Pero kung marami naman po kayong pera, so wala pong problema. Go ahead. Bumili po kayo ng marami. Mas maganda din po yung marami kung may sapat naman na halaga. So ganun lang. Idadagdag ko rin to guys for safety purposes. Pinalibutan ko lahat ng net ang kulungan ng baboy. Nilagyan ko din ng kapal. Kasi may mga times guys na talagang super lamig and super hangin. Kaya nilalagay ko siya ng harang para naman hindi malalamigan masyado ang aking baboy. At ang pinakamahalaga talaga guys ay iniiwasan ko talaga guys na ma-ESF yung aking baboy. So talagang sobrang higpit ko talaga pagdating sa kulungan. At hindi din talaga ako basta-basta nagpapapasok dito sa kulungan ng baboy. Umiiwas talaga ako na magkasakit ang aking mga baboy. So, hanggat maaari guys, talagang hands-on ako na mag-aalaga sa kanila at hindi ko sila iniiwan basta-basta dahil natatakot ako at gusto ko talagang masisigurado ko na ang aking mga alaga ay safe sila at alam ko na hindi ako nagkulang. Talagang ginawa ko yung best ko na bago ako pumasok talagang malinis ako. And especially guys, pag lumalabas talaga ako ay bago ako pumasok sa kulungan ng baboy, talagang naliligo muna ako at nagdi-disinfect. Sobra ko talagang higpit pagdating sa safety ng aking mga alaga. At saka guys, hindi din talaga ako basta-basta lumalabas. Iniiwasan ko talaga na magkakaroon ng sakit ang aking mga alaga. At yung net pala guys, talagang napakalaki ng tulong niya dahil hindi siya napapasok ng lamok at saka bukod dyan langaw, hindi talaga sila nilalangaw dahil walang nakakapasok sa loob ng net dahil pinalibutan ko talaga siya ng net kahit sa itaas. So this is for today's video guys. Thank you so much for watching. At para dun sa mga comment na hindi ko nare-replyan, pasensya na po kayo dahil medyo na busy lang talaga si Kaera nyo. Pero itatry ko po yung best ko na makapag-reply po ako sa inyo. Sana ho hindi kayong magsawang panoorin ng aking video at mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much guys sa inyong suporta. Talagang sobrang nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Thank you. Bye!